Magandang hapon mga kaakibat! Welcome sa episode 33 ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At ngayon, very special ang aking guest. Isa sa mga pinakamalalapit kong kaibigan mula pa nung med school. At aba, mga kaakibat, top 8 lang naman to ng psychometrician licensure exam. So, bigatin lang naman po yung guest natin sa araw na ito. So, I would like to welcome sa segment natin si Maryly Grace Alberto, RPM, MD. Ayan. Hello, Doc Meme! Hello, good afternoon po. Good afternoon, everyone. Ayan. So, ngayon mga kaakibat, since buwan pa rin ng Oktubre, yung topic natin para sa Sabadong ito ay may kinalaman pa rin sa mental health. So, para sa episode na ito, ituturo namin sa inyo ni Doc Meme kung ano nga ba yung mental health first aid. So, kung ano yung mga dapat ninyong malaman, ano yung mga ginagawa, ano yung mga steps, no, para maging isang mental health first aider. So, ayan. Sana marami kayong matutunan sa mini lecture natin para sa araw na ito. Okay. So, pag sinabi kasi natin, 'di ba Doc Meme, pag sinabi natin na mental health first aid, parang tulad lang din siya ng 'di ba, yung meron tayong tinatawag na basic first aid na yun yung mga ginagawa natin kapag halimbawa may naaksidente o nadisgrasya. So, kailangan ma-stabilize natin yung pasyente na iyon, no? Para, syempre, pag dinala siya sa ER. So, di ba, Doc Meme, parang ganun din naman sa mental health first aid na kapag ka may pinagdadaanan ng isang tao, let's say, talagang matindi na yung pinagdadaanan niya sa isip niya, and yung tipong parang sasabog na siya, o kaya naman ay may tendencies, no, na maging suicidal, or yun nga, yung tendencies na gusto na niyang kitilin, no, yung buhay niya. So, meron din tayong tinatawag na first aid para doon. So, yun nga yung tinatawag natin na mental health first aid. So, syempre, unang-una muna na kailangan nating gawin ay kailangan alam natin yung mga senyales, no? Kailangan alam natin yung mga signs na pinapakita ng isang tao or ng isang pasyente na mukhang meron na tong mental illness or mukhang mayroon na tong matinding pinagdadaanan. So maraming mga senyales yun at iisa-isahin namin ni Doc Meme yun sa inyo. So una, yung pagkakaroon ng bizarre or unusual thinking. So, parang ba napansin ninyo, parang lately, bakit iba siya mag-isip? Parang not the usual, no? Parang merong naging difference, no, sa kung paano siya mag-isip, paano siya magsalita. And then, pangalawa, yung pagkakaroon ng hallucinations, no? So, 'di ba, Doc Meme, marami tayong types ng hallucinations, 'di ba? Meron tayo yung ah sa visual, May naririnig. Yeah. Yun, yes, yung una, mga visual. naririnig. May Mm, nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Most yes. common yung naririnig sila na hindi naman naririnig ng Mm. ibang tao. Yes. So, yun yung mga hallucinations. So, bakit ganun, di ba? Na parang sila lang yung nakakita, sila lang yung nakakarinig. Pero yung other people na nakapaligid sa kanila, wala namang naririnig, wala namang nakikita. So, actually, di ba, Doc Meme, hindi lang naman siya limited sa visual tsaka sa auditory. Di ba, meron din yung tactile, sa Oo, pandama. meron din yung tactile. Yung Mm. pakiramdam nila may gumagapang sa braso nila pero wala naman Oo. talaga. Yes. So, gano'n 'no, maraming klase ng mga hallucinations. And then siyempre yung extreme mood changes. So, parang napansin natin bakit biglang sobrang saya niya o kaya sobrang lungkot naman o kaya sobrang iritable. So, yung mga extremes of mood 'no, na napapansin natin. Tapos yung pagiging restless, parang laging pagod na pagod 'no, pagiging agitated, parang mas mabilis uminit ang ulo, mas madaling mapikon, pagkakaroon ng disorganized behavior, parang hindi na niya naaayos yung mga gamit niya halimbawa sa bahay, sa dorm, no, ang gugulo ng mga gamit niya. Yun, hindi siya organized and even yung sa way of thinking niya, parang disorganized din yung mga thoughts niya. No, pagkakaroon ng marked decrease in activity. So parang dati active naman siya,
bawa, mahilig siya pumunta sa gym or mahilig siya mag-exercise, gumala, ganyan. Tapos biglang, parang all of a sudden, parang wala siyang ganang gawin yung mga bagay-bagay na na-enjoy niya noon. Pwede rin na difficulty concentrating, hirap siyang makafocus, no? Hirap siya na ma-focus yung attention niya sa isang bagay, parang lagi siyang balisa. Significant drop in performance at work or school. So parang ba sa mga estudyante, napansin ninyo na parang yung grades niya bumababa na lang bigla, no? O kaya halimbawa sa work, parang hindi na niya magawa yung, parang dati efficient naman siya sa work, tapos parang all of a sudden, parang hindi niya magawa yung mga, even yung mga simple tasks na inuutos sa kanya. And yun, significant withdrawal from friends and family. Parang all of a sudden, ayaw niyang makipag-usap sa mga kaibigan niya, ayaw niyang makipagkita sa pamilya niya, sa mga magulang niya, parang bigla siyang hindi pala kausap or parang nag-isolate siya ng sarili niya. So marami pang mga signs at yung ibang mga signs, ituturo naman sa atin ni Doc Meme. So, kadagdagan na signs is, ito yung mga taong nagde-neglect ng self-care nila. So, usually, ito yung mga tao na yung usually paglalabas sila, ayos na ayos, pero mapapansin nyo bigla, parang pinapabayaan nila yung sarili nila na hindi agad nakakasuklay, hindi na nakakaayos. Kasama din dito na hindi sila nakakakain ng maayos. Unlike dati na, papansin nyo, lagi naman silang kumakain on time, pero bigla-biglang hindi sila agad-agad kumakain, syempre mawawala ba yung suicidal thoughts or behaviors? Kasi itong mga taong to, minsan hindi natin napapansin, minsan pabiro, minsan nagsasabi sila na parang, minsan nga pabiro parang sasabi nila, ay gusto ko na mamatay, gusto ko nang iwan lahat, gusto ko nang tapusin to. Yung mga ganon, we should pay attention to that. And actually kasama dito yung non-suicidal self-injury, yung mga tao na sinasaktan yung sarili, minsan naglalaslas, and idadagdag ko na rin yung destructive or high-risk behavior. Kasi itong mga taong to, since yun nga, medyo yung pakiramdam nila, gusto na nilang mamatay, dahil gusto na nilang mamatay, hindi sila takot gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Kunwari, pag nagda-drive, minsan magda-drive sila sobrang bilis na parang walang pake kung mabangga sila or makabangga sila. Pwede din naman yung tipong, siguro isang example I could think of is, yung naglalasing ng sobra, kasi wala na silang pake if mapahamak man sila or what. Tapos kasama din yung confusion and disorientation. Kasi ito yung mga tao na parang usually naman, 'di ba, they function very well sa mga task nila, pero bigla-bigla parang nalilito sila, but hindi sila makakonsentrate sa ginagawa nila. Parang nawawala sila sa sarili nila in a way, kaya yung task nila apektado din. And yon emotional outburst. Ito yung mga tao na hindi unusual sa kanila, pero bigla-biglang naiiyak, biglang nagagalit out of nowhere. And isa din sa common sa kanila is sleep problems. Usually, hirap silang makatulog. Isa yon sa mga actually warning signs. Pag yung tao, hirap makatulog. At bukod doon sa mga nabanggit namin kanina ni Doc Meme, so nagkakaroon din ng mga weight or appetite changes. So parang extremes din kasi yan eh. Yung iba, kain ng kain, no? Dinadaan sa stress eating. So yan, familiar siguro kayo mga kaakibat dun sa term na stress eating. Yung iba naman, on the other end of the spectrum, hindi naman makakain. So either magigain ka ng weight or maglulose ka ng weight. Tapos being quiet or withdrawn. So kanina nga nabanggit ko, 'di ba, na parang nag-isolate sila from their friends and family. So parang dati ano naman, palakausap naman siya or parang dati madaldal naman siya. Tapos all of a sudden parang nandun nga siya, pero parang 'di ba, physically there pero mentally not present.
parang yung atensyon niya nasa ibang lupalop pala, no? So, pwede din yung iba, no, na nagkakaroon na ng substance use problem. So, parang dahil sa matinding pinagdadaanan nila sa isip, no, sa mga problema na hindi nila ma-manage, ang nagiging endpoint nila, yung iba nalululon sa droga, no? So, yun, yung mga substance use sa mga pinagbabawal na gamot, or yung iba naman, yun nga, sobrang maglaseng, gaya ng nabanggit ni Doc Meme. Tapos feelings of guilt or worthlessness. So ito very very evident din ito, especially dun sa mga pinagdadaanan ay depression and also yung anxiety, no? Yung feelings of guilt na parang lagi nilang sinisisi yung sarili nila, na parang pakiramdam nila sila yung may kasalanan sa lahat, no? Yung self-condemnation very evident sa kanila. Tsaka yun nga, feeling nila na worthless sila, wala silang kwenta, yung buhay nila walang kwenta. And very significant po mga kaakibat yung last bullet. So, usually, no, kasi as normal people, especially kapag nandun tayo sa mga highly stressful na situations, may mga times naman talaga na nagkakaroon tayo ng emotional outburst, no, may mga times na nagiging irritable tayo or yung talagang malungkot tayo. Pero for a normal person, usually, di ba, Doc Meme, nakaka-bounce back naman tayo agad. Kumbaga, hindi siya nagpe-persist for a long time. Pero for example, halimbawa sa mga kaibigan ninyo or mga kapamilya ninyo, napansin nyo, parang ang dami nilang na-tick off noon, parang na-check dun sa checklist natin. Tapos at the same time, parang ang tagal na, no? Lasting longer than 2 weeks. So, yun, mukhang ano yun, wake up call, no, sa atin ng mga potential na mental health first aider na mukhang kailangan na ng tulong nitong tao na ito. So, yun yung pinaka-importante muna. First step natin, know the signs. Dapat alamin ninyo ano ba yung mga senyales, ano ba yung mga pagbabago sa isang tao na kailangan ma-identify natin para alam natin kung kailangan na niya talaga ng tulong.